question ng subscriber. Paano daw yun? Kasi ang abogado ng complainant hindi nakapag-file sa position paper sa reply ng respondents. Yan ang unang tanong niya. Pangalawang tanong niya ay kung pwede daw bang magtanong o mag-verify ng status ng case sa NLRC ng personal. Well, medyo magulo lang yung una niyang tanong, no? In a sense na yung sinasabi niya kasi position paper sa reply ng respondents. So, hindi natin alam kung ang hindi na-file ay position paper o papel para sa position paper sa reply, no, ng respondent. Kung context yung titingnan ko dyan, ang ibig niya sabihin ay ang papel sa reply ng respondents. So, ang ibig sabihin na ang respondent nag-file ng reply at wala silang papel na sagot doon sa reply. Ang tawag sa sagot sa reply ay rejoinder. So, in my view, ang ibig sabihin, paano kapag hindi sila nakapagpasa ng rejoinder? Ano ang mangyayari? Ang pasahan ng papel dyan sa labor arbiter, possibly tatlong papel yan. Ang unang papel ay ang position paper. Pangalawa ay ang reply. At ang pangatlo ay rejoinder. Maraming mga arbiter na hindi na nagpapa-rejoinder, hanggang reply lang. So, in this case, ang sabi niya, position paper sa reply. So, in my view, again, that is a rejoinder ang ibig sabihin. So, ano mangyayari pag hindi nakapagpasa ng rejoinder? Take note, itong rejoinder, pinapasa lang yan kapag meron ka pang gustong sagutin doon sa reply ng kalaban mo. So, ang ibig sabihin, lahat ng ebidensya mo, no, dapat na ipasok mo yan sa position paper mo pa lang. Kung merong position paper yung kalaban mo na ang laman nun ay kino-contest mo or china-challenge mo or hindi ka nag-agree, pwede kang mag-file ng reply. In fact, in most cases, ang mga arbiter, nagpapa-file talaga ng reply yan. Ngayon, pagkatapos mag-file ng reply, ang kalaban mo mag-reply din, pwede kang mag-file ng rejoinder. Kung ayaw ng arbiter, magpa-file ka ng rejoinder, pero sa tingin mo kailangan mag-file ng rejoinder, mag-file ka ng motion for leave to admit rejoinder. Tapos i-attach mo yung rejoinder mo para maipasok mo yan. Pero kung hindi ka makapagpasa ng rejoinder, no, well, walang masyadong problema yan kung lahat ng gusto mong ebidensya na ipasok mo na doon sa position paper mo o yung pang-rebat mo na ebidensya na ipasok mo na sa reply. No? Kasi doon pa lang sa position paper, halos 80% na ng gusto mong sabihin sa position mo or sa kaso mo, dapat napatunayan mo na doon. No? The rest na lang, pang-rebuttal mo na lang, pang-controvert mo sa aligasyon ng kalaban mo doon sa position paper. So, kung napakaganda na ng papel mo, position paper reply, normally hindi mo na halos kailangan ng rejoinder. Maliban na lang kung may mga bagong aligasyon, new matters, whatever, dyan, na sagot ng kalaban mo doon sa reply mo, pwede mong pasahan ng rejoinder. Pero, hindi na siya make or break
kung titingnan mo, basta naging maayos ang position paper mo at saka yung reply mo. Si arbiter kasi, ang pag-decide niya ng kaso, nakadepende sa kung anong ebidensya ang available lang. No? At ang mga ebidensya na yan, yung mga nakapaloob sa position paper ninyo, sa reply, ganyan. So, hindi naman gano'n na kailangan ng rejoinder kung punong-puno na ng ebidensya yung position paper mo tsaka yung reply mo. Doon sa pangalawang tanong na kung pwede bang ma-verify ng case status, pwede naman, no, personal, pero marami nagsasabi sa akin na may mga nagsusungit daw ng mga staff, no, na opisina ng arbitration. Narinig ko lang naman kapag ganyan personal. So, minsan may mga case status na sa online. Tingnan nyo na lang siguro dyan. Kasi minsan mga yan, mga busy din yan sa dami ng kaso. Nag-hearing, tapos papunta ka para mag-follow up lang, di ba? Titingnan mo yung level of priority ng concern mo. Kung halimbawa, sa opisina ng arbitration na yan, napakaraming kaso, busy-busy ka ka-hearing, tapos ikaw kakatok, papasok ka, magtatanong ka lang kung anong case status, di ba? Kung available naman online, ay may inis talaga sa yung tao. Pero we know that it's public service, pero tingnan mo yung practicality din, no, sa side na yan. Kasi, syempre, tao lang yung mga nandyan din, no? Kung sobrang dami ng kanilang kaso, dami ng hinihiring, kung walang ibang staff na available na mag-entertain sa'yo, baka mahirapan ka lang. Or hindi ka makakuha agad ng response, ano. Baka ituro ka rin sa online. Pero there's no harm in trying, no. Puntahan mo rin, tingnan mo, no. Walang hard and fast rule dyan, no. Ang importante lang na earnest effort ka, pero pagka na-encounter ka ng parang maraming ginagawa, hindi ka masyado ma-entertain, huwag kang ma-pikon, huwag kang ma-frustrate. So, may mga online naman, tsaka minsan yung mga yun, kailangan mo mag-follow up. Well, sa totoo lang, makakatanggap ka rin naman ng copy ng decision no? Both complainant, no, tsaka yung lawyer niya, both parties. Nagpa-follow up ka kasi nagmamadali. Well, perspective mo yan, ano. Pero again, karamihan ng mga arbitration, napakarami ng kaso. So, it really depends on the situation. I'm not saying na wala kang karapatang mag-follow up, meron yan. No? At ang mga yan, public servant, no? Pero tingnan mo rin yung sitwasyon, aralin mo, no? Pakiramdaman mo. Pero bago ka pumunta siguro, check mo muna online, baka mamaya sa online, sayang yung pamasahe mo, sayang yung effort mo. No? So with that, kung meron ka mga iba pang gustong i-clarify doon sa pag-narrate ko ng facts mo, drop me a comment para at least ma-correct ko or at least magagawa natin ng panibagong video at magkaroon ng bagong perspective sa case mo. Thank you very much for watching. And of course, I hope to see you in my next videos. God bless.